Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po ulit sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi, ngayon pong unang Miyerkules ng buwan ng June, tayo po ay magkakasama. Tayo po ay nagkita-kita upang atin pong pasalamatan, purihin ang Panginoon, patuloy na pag-aralan ng Kanyang salita at ipanalangin po ang mga concerns ng bawat isa. Ngayong gabi, kumusta na po kayo? Nawa ang bawat isa ay may maayos na kalusugan at malakas na pangangatawan. Kumusta po ang inyong naging buhay nito pong nagdaang buwan ng Mayo? Ano po? I'm sure marami po tayong mga pagsubok na pinagdaanan. Maraming beses po siguro tayong nabigo. Pero maraming beses din po tayo na nagtagumpay dahil po sa karunungan, sa kalakasan na pinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. At ngayon nga po na bagong buwan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, I'm sure, katulad ng lagi nating sinasabi, kung paano tayo sinamahan ng Panginoon, ginabayan, tinulungan ng mga nagdaang buwan, ay ganun pa rin tayo gagabayan, tutulungan ng ating pong Panginoon ngayon pong bagong buwan. By the way, tayo po ay nasa ika-6 na buwan o nasa kalahati na ng taong 2025. So, kumusta na po ang ating buhay? Kumusta na ang ating po mga spiritual na pamumuhay? Sa atin po bang pag-aaral ng salita ng Diyos? At sa atin pong pananalangin, sa atin pong pagdalo sa pagtitipon, ay nakikita na po ba natin ang paglakas, pagtatag at pagsigla ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon? Mga kapatid, ngayong gabi, sa biyaya ng Panginoon, sa patuloy na ating pong pag-aaral ng Kanyang salita, nawa ay patuloy nating makita ang kalooban ng Diyos at ito po ang ating gawin. Lalo na at yun nga, tayo po ay nasa kalagitnaan na ng taong ito. Nawa ang direksyon ng ating pong buhay ay direksyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Para pag natapos po ang taong ito, ay masasabi po natin na ito po ay naging kapaki-pakinabang sapagkat nagampanan natin, natupad natin ang gusto ng Panginoon. Sa gabing ito, atin na pong buksan ng atin pong mga Bibles sa aklat po ng Matthew chapter 13 verses 44 to 46. At ito po ang kanyang sinasabi. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpupurit, nagpapasalamat kami sa mga nagdaang buwan na inyo po, Panginoong, ipinagkaloob sa amin. Salamat sa buwan ng May. Marami kaming mga pagsubok na dinaanan, pero salamat po sapagkat kami inyong binigyan ng lakas, ng sigla at katagumpayan. Dalayan ko, Panginoon, sa pagpasok ulit ng panibagong buwan na ito ng June at sa mga susunod pang buwan, nawa po ay lalong tumibay at tumatag ang aming pananampalataya sa inyo, mas lalo kaming mauhaw at magutom sa inyo pong salita. Panginoon, sa gabing ito, tulungan mo kami na magkaroon ng malalim na pagnanais na alamin at gawin ang inyo po, Panginoong instructions, buhat po sa inyong salita. Tulungan mo yung lingkod na may bahagi nito ng maayos, malinaw, at may kapangyarihan. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil ay matatawa kayo sa aking ikikwento dahil sa ito ay marahil ay naranasan ninyo o ginawa na ito sa inyo. Alam niyo po, nung ako ay bata pa, nung hindi ko pa naiintindihan ang halaga ng pera, meron po akong pinsan, na lumapit sa akin. Ako po, that time ay merong 2 piso na buo, yung coin. Okay? And then, ang sabi ng aking pinsan, palit tayo. Kasi meron siyang 4 na 25 cents, that time. So, dahil nga hindi ko pa naiintindihan ang value ng pera, ang naiintindihan ko lang nun, basta mas marami, mas meron kang advantage. So, ang sabi ng aking pinsan, gusto mo palit tayo. Sa iyo itong 4 na 25, sa akin yang 2 piso mo. Sa aking pangunawa, akala ko mas nakinabang ako kaysa kanya.
Kaya pala, nung nagpalit kami, nung pumayag ako na, sige, akin yung 4.25 mo, sa iyo itong aking 2 piso na iisa, ay tuwang-tuwa siya na umalis. Tuwang-tuwa at tawang-tawa na siya ay umalis. Again, ilan sa inyo ang ginawan din nito or gumawa din nito, no? Nilito ninyo or nalito kayo, no? Dahil sa hindi nyo alam ang value nung ibinibigay sa inyo or ipinagpapalit sa inyo. At marahil po, kung alam natin yung value nung meron tayo at nung ipinagpapalit sa atin that time, no, kung alam ko kung ano yung value nun, for sure hindi ako papayag. Di po ba? Ngayong gabi mga kapatid, yan po ang ating pag-aaralan. Ano po? Kung ano ang ating gagawin, ano po? Ano ang ating iisipin? Ano ang ating isasakripisyo para maangkin o para makuha ang isang napakahalagang bagay. At yan po ang makikita natin sa atin pong mga talata na binasa. Ito po muli ay isang talinhaga, ano po, buhat sa Panginoong Hesukristo. At dito po sa Matthew chapter 13, gaya po ng pinag-aralan natin last week, ito po ay mayroong 8 talinhaga or 8 parables, ano po. At ang talinhaga pong ito ay napakahalaga na maunawaan natin at maisagawa po natin ang aral nito, sapagkat nung panahon nila ay itinuro ng Panginoong Hesukristo ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos, no? Na ang pagkaalam nila tungkol sa kaharian ng Diyos ay magbabago ng takbo ng kanilang buhay. At ngayong gabi mga kapatid, naniniwala din ako, once na maunawaan po natin ang kaharian ng Diyos, magbabago rin ang takbo ng atin pong buhay. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon pong gabing ito, the parable of the hidden treasure and the pearl. Ano po? The parable of the hidden treasure and the pearl. Ano po? Ang talinhaga ng natatagong yaman at ng mamahaling perlas. So again, nakita po natin dito na ang Panginoong Hesukristo, siya ay nangusap sa pamamagitan ng mga parables or ng mga talinhaga para mas maunawaan ng mga tao ang mensahe ng Diyos sa bawat isa. Ano po, gumamit siya ng mga common na pangyayari or common na mga bagay para makita ng mga tao at maunawaan ng mga tao ang gustong ituro ng Panginoong Hesukristo. Sa puntong ito, ang gustong ituro ng Panginoon ay tungkol sa kahalagahan ng kaharian ng Panginoon sa buhay ng bawat isa at kung papaanong pagpapahalaga ang dapat nating ipagkaloob dito. Okay? So, dito po sa ating talinhagang ito, meron po tayong 3 katotohanan na makikita buhat po sa talinhagang ito. Ang una, the similarities, no? Ang mga pagkakapareho. Okay? Dito po sa talinhagang ito. Ang talinhagang ito ay 2 na pinagsama ng Panginoong Hesukristo, pero makikita po natin na meron lang siyang isa na gustong ipaalam sa mga nakikinig sa kanya noon at sa atin din po ngayon. Ano po? So, ito po ay parable nga ng isang nakatagong yaman at ng isang mamahaling perlas. So, ano ang mga similarities na makikita po natin sa parable na ito? So, kung babalikan po natin itong verse 44 at saka itong verse 45, ang una na makikita natin, this is all about the kingdom of heaven, no? Yun ang nakalagay dito sa verse 44, no? Sa simula ng Panginoon, sabi niya, the kingdom of heaven. And then, ang sabi sa verse 45, again, the kingdom of heaven. So, itong parable na ito ay patungkol sa kaharian ng langit, no? Bagamat magkaibang parable ito, pero meron siyang maraming pagkakahalintulad. So, yun ang una na makikita po natin. Ang pangalawa na pagkakahalintulad ay parehong nakatagpo ng kayamanan yung 2 tao na binabanggit dito, no? Yung una, ang sabi dito sa verse 44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. Okay? Ang kaharian daw ng langit ay parang isang kayamanang nakatago. Nung makita siya ng isang tao, tinago niya ito ulit. Okay? Then, pagdating dito sa verses 45 and 46, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls.
When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Itong pangalawa, naghahanap naman itong mamimiling ito ng mamahalin na perlas. At siya ay nakakita. Okay? So, yun ang pangalawa na similarity ng parable na ito. No, pareho silang nakakita ng kayamanan. Ang pangatlo na makikita po natin na similarity ay, sabi dito sa verse 44, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. So sa kasiyahan niya, nakakita siya ng kayamanan, tinago niya muna ito, siya ay umalis muna at ibinenta niyang lahat kung ano man ang kanyang ari-arian. Okay? So binenta niya lahat. No? Hindi siya nagbenta ng kaunti lang or ng kalahati lang or nag-iwan siya ng 10% lang. Ang sabi dito, he sold all that he had. Okay? And then pagdating dito sa verse 46, when he found one of great value, he went away and sold everything he had. Okay? So makita po natin dito yung pangatlong similarity. Okay? Ang una, yung similarity nila, ito ay parehong tungkol sa kingdom of heaven. Second, pareho silang nakakita ng kayamanan. Pangatlo, pareho nilang ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian. And then ang pang-apat na similarity na makikita po natin ay, sabi dito sa verse 44, bought that field. Okay? So, he bought that field kung saan niya itinago yung nakita niya na nakatagong kayamanan. And then dito sa verse 46, ang sabi dito, and sold everything he had and bought it. Okay? So, dito naman sa verse 44 and 45, yung merchant, no, ay binili niya yung mamahaling perlas pagkatapos niyang ibenta lahat ng kanyang ari-arian. So, makita po natin dito, no, yung mga similarities. Okay? Ulitin ko po, ito ay tungkol sa kingdom of heaven. No, pangalawa, pareho silang nakakita ng kayamanan. Pangatlo, pareho nilang ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian. And then, ang pang-apat na similarity ay kanilang binili yung kayamanan na yun. Okay? So, yun po muna ang ating makikitang mga similarities. Yun ang unang katotohanan na makikita natin po dito. Ang pangalawa naman na makikita po natin dito yung specific difference nila. Okay? Yung kanilang shock or obvious na pagkakaiba. Okay? So, kung babalikan ulit natin itong verses 44 to 46, ang una, itong unang parable, itong parable of the hidden treasure. Kung mapapansin po ninyo dito, balikan po natin, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. So, dito po, makikita po natin na itong nakatagong kayamanan, ay hindi sinasadyang makita nung taong yun. Hindi siya naghahanap, itong nakakita. Kumbaga, sa kanyang paglalakad, o sa kanyang pamumuhay, aksidente na nakita niya itong kayamanang ito. Okay? So, yun po ang makikita natin dito sa verse 44, dito sa parable of the hidden treasure. Ngayon, dito naman sa verses 45 and 46, the parable of the pearl, ang sabi dito, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. So, dito, makita po natin ang isang merchant, looking for fine pearls. So, ibig sabihin, ito naghahanap talaga, Naghahanap talaga siya ng kayamanan para ito ay mabili. So, nakita nyo yung difference. Yung sa verse 44, hindi siya naghahanap pero nakakakita siya. Ito namang sa verse 45 and 46, naghahanap talaga siya at siya ay nakakita. So, kung makikita natin dun sa similarities, pareho silang nakakita. Pero yung kanilang specific difference ay yung isa naghahanap, yung isa ay hindi. Okay? So, yun naman po ang makikita natin sa pangalawang katotohanan dito. Okay? Nakita natin yung similarities niya, nakita natin yung specific difference. Ngayon naman, titingnan po natin yung pangatlong katotohanan, the significance of this parable. Ano ang kahalagahan nito? Ano po ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng similarities at ng specific difference nila?
Okay? Ano kahalagahan yan sa buhay nila noon at ano ang kahalagahan yan sa buhay natin ngayon? Ano ang magagawa ng talinhagang ito para magbago ang takbo ng buhay nila noon at para magbago ang buhay natin ngayon? So, ang una po na gusto kong tingnan natin dito, itong hidden treasure and fine pearls. So, ito pong dalawang ito, kayamanang ito po ay ang kingdom of heaven. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo dito na dalawang beses niyang binanggit na the kingdom of heaven is like a hidden treasure and a pearl. Or ang kaharian daw ng langit ay parang natatagong kayamanan or mamahaling perlas. So parang mahirap intindihin itong paghahalin tulad na ito na ginawa ng Panginoon. So, pagka sinabi nating kingdom of heaven, ang kahulugan daw po nito ay a place where God rules and is obeyed. Ito daw po ay lugar na ang Panginoon ang namumuno, ang naghahari at sinusunod. Okay? So, balikan natin itong kingdom of heaven, lugar na kung saan ang Diyos ang namumuno at sinusunod. Okay? Ang katumbas daw nitong kingdom of heaven ay parang hidden treasure and fine pearls. Okay? At kung inyo pong maalala, nung nagsimula po ang ministry ng Panginoong Hesukristo, dito po sa Matthew chapter 4, pagkatapos niya pong bautismuhan, pagkatapos po niya magtagumpay sa tukso ng dyablo, ang kanya pong mensahe, ang sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 17, from that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. Repent for the kingdom of heaven is near. So, ito po ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Magsisi na kayo, manumbalik na kayo sa Panginoon sapagkat ang paghahari ng Diyos, ang paghahari ng kalangitan ay malapit na. Ayon po sa mga Bible scholars, ang ibig sabihin po nitong kingdom of heaven dito ay yun nga po, paghahari ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? Ang kingdom of heaven po dito ay hindi yung kingdom na tirahan ng Panginoon doon sa third heaven, kundi ito pong kingdom of heaven dito na parating na ay yung paghahari ng Diyos sa buhay po natin ay parating na sapagkat dumating na ang Panginoong Hesukristo na siyang magtuturo nito, magpapaunawa nito sa bawat isa sa atin. At ang kwento ng Panginoong Hesukristo, ayon dito sa talinhagang ito, na itong paghahari ng Diyos sa buhay natin ay parang kayamanan. Parang isang natatagong kayamanan, parang isang mamahaling na kayamanan. At sino ba ang nangangailangan na pagharian ng Diyos ang kanyang buhay? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 9 verses 35 to 36, I'm sure naalala po natin ang mga talatang ito. Ang sabi po dito, Jesus went through all the towns and village, teaching in the synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So dito makita po natin na ang Panginoong Hesukristo, nangaral siya, nagpagaling siya. Ang sabi dito, sa lahat ng mga bayan at mga baryo. Okay? Nagpunta rin siya sa mga synagogues nila, kumbaga parang kanilang simbahan, at nagturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Panginoon. At habang siya ay nangangaral, habang siya ay nagpapagaling, habang siya ay nagtuturo, naawa siya sa mga tao kasi nakita niya ng mga taong ito ay hirap na, pagod na, at sila ay walang tagapanguna, para silang mga tupa na ligaw. At nakakaawa po ang sitwasyon na ganun. Kung kaya't ang Panginoong Hesukristo, kaya siya pumunta dito sa lupa ay para hanapin ang mga naliligaw ng landas. Yan nga po ang sabi niya sa Luke chapter 5 verses 31 to 32. Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." So yan po ang pakay ng Panginoon kung bakit siya pumunta dito. To share, to teach
kung ano nga ba ang kingdom of God, kung ano ba ang itsura at may experience ng isang tao na pinaghaharian ng ating Panginoon. Kaya kung babalik po tayo sa significance ng talinhagang ito, yung significance ng kingdom of God dito, ito ay parang hidden treasure or fine pearls, no? So, ang ibig sabihin, napakahalaga pala ng kaharian ng Diyos. Napakahalaga pala na tayo ay pangunahan, pagharian ng Diyos. At napakahalaga na atin siyang sundin. Ano po? Magbabago at magiging maayos po ang ating pong buhay katulad ng itinuturo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nakikinig sa Kanya. Sapagkat, yun nga po, habang siya nangangaral, naawa siya. No? Nagkaroon siya ng matinding awa sapagkat itong mga taong ito hindi nila alam ang kanilang gagawin sa buhay nila, sila ay walang pag-asa, sila ay mapapahamak. Kaya itinuro niya, matyaga niyang itinuro ang kaharian ng Diyos. So yun po ang una natin makikita na kahalagahan, ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos, na ang tinukoy dito ay yung hidden treasure and fine pearl. Ang pangalawa na makikita po natin na mahalaga dito ay yung desisyon na ginawa nila nung makita nila yung kayamanan na yun. Anong ginawa nila? Umuwi sila, binenta nila lahat ng kanilang ari-arian, tapos bumalik sila at binili nila yung kayamanan na yun. Ang ibig pong sabihin dito, once you found the kingdom of God, once you allowed the Lord to rule over your life, ang ibang mga bagay, mga kapatid, ay wala ng kabuluhan. Marirealize natin na ito ang pinakamahalaga, na pagharian tayo ng Panginoon, na sundin natin ang utos ng Panginoon. Dito tayo mapapabuti, dito aayos ang ating pong buhay. At kung ikaw ay mananatili na malayo sa Panginoon, or ayaw nating pangunahan tayo ng Panginoon, or patuloy tayo magdududa sa intensyon ng Panginoon sa atin na tayo po ay isaayos ang buhay, patuloy tayong maliligaw at patuloy tayong mapapahamak sa buhay na ito. Ang ginawa po ng dalawang lalaking ito, nung makita nila yung kayamanan na yon, hindi nila ito pinagpalit sa kanilang ari-arian. Binenta nila, ginive up nila kung anuman yung mga bagay na hahadlang sa kanilang pag-angkin sa kayamanang ito. At ngayong gabi, mga kapatid, ito po ang napakahalagang lesson, buhat po sa talinhagang ito. Are we willing to give up everything for the Lord? Ngayong gabi, ano na yung iyong sinakripisyo para sa Panginoon? At ano pa ang kaya mong isakripisyo para sa Panginoon? Dito po pinapakita ng Panginoong Jesucristo that when you give up everything for the kingdom of God, it's worth it. Wala kang pagsisisihan at wala kang panghihinayangan. Ganyan po ang ginawa nung dalawang lalaki na nakakita ng kayamanan. Sapagkat the moment you surrender your life to the Lord, you allow the Lord to rule over your life, para kang nakakita ng isang napakahalagang kayamanan. At totoo po yun, sapagkat once na sinuko po natin ang ating pong buhay sa Panginoong Jesucristo, hindi lamang eternal life ang kanyang ibibigay sa atin. Hindi niya lang tayo iiwas sa kapahamakan, kundi sa bawat araw ng buhay natin, pagkakaloob niya ang ating pong pangailangan, bibigyan niya tayo ng direksyon sa buhay na ito. Hindi tayo maliligaw ng landas. So, ang gustong ipakita dito ng Panginoon sa bawat isa at saka sa mga tao noon, pagka hinayaan mong pagharian ka ng Panginoon, para kang nakatagpo ng napakalaking kayamanan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, pinaghaharian ka ba ng Panginoon? Sinusunod mo ba siya? Inaalam mo ba kung ano ang kanyang kalooban, ang kanyang gusto sa iyong buhay? At once na malaman mo, sinusunod mo ba? Mga kapatid, gagawin lang natin yan kung ang trato natin sa Panginoon, kung ang magiging tingin natin sa Panginoon ay isang mamahaling kayamanan. Katulad po ng tinuturo ng Panginoong Jesucristo dito. At meron pa po isa na gusto kong makita natin dito na mahalaga. Yung isa, hindi niya hinahanap pero nakita niya.
Yung pangalawa, hinahanap niya at nakita niya. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang una po, mga kapatid, may mga tao sa panahon ngayon na talagang hindi interesado sa Panginoon. Ang tingin nila, KJ, ang tingin nila ay mahihinto yung kanilang kaligayahan. Di po ba? Pero, ang gusto pong ituro dito ng Panginoong Jesucristo, the Lord will give you a chance, no, to find this hidden treasure, no, sa iba-ibang circumstances ng ating pong buhay. Marahil sa ating mga problema, sa mga pagsubok, no, marahil may mga tao na gagamitin ng Panginoon to share you the Word of God, no. Dalawang pwede mo maging reaction, pwede mo siyang tanggapin or pwede mo siyang tanggihan. Okay? Pero dito sa puntong ito, tinanggap niya yung hidden treasure. Kaya malaki ang kanyang naging pakinabang. Okay? So, ang point ng Panginoong Jesucristo dito, kahit hindi mo siya hinahanap or hinahanap mo siya, makikita mo siya. Bibigyan ka ng pagkakataon to decide. No? Kaya ngayong gabi, hindi ko alam kung ano ang estado ng iyong puso. Hindi ko alam kung lubusan ka mong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. No? Hindi ko alam kung ilang porsyento ang desisyon mo para sundin ang Panginoon. Pero ang pinapakita po ng parable na ito, once you receive this hidden treasure, no, this is more than enough. No? Pwede mong kalimutan ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. No? Sapagkat once na pagharian tayo ng Panginoon, yun po ang magkukumpleto ng ating pong buhay. The Lord knows all our needs and the Lord will provide. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hanapin po muna natin na pagharian tayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin, hayaan natin na manguna, no? Sundin po natin ang utos ng Panginoon, no? At lahat ng pinapangambahan natin, lahat ng kinakatakutan natin, no? Ito po ay tatanggalin ng Panginoon. Ipagkakaloob niya kung ano man ang kakulangan, meron po tayo. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kumusta ang ating paniniwala, pagtitiwala sa atin pong Panginoon? Kumusta ang ating pong pamumuhay? Natapos na po ang 153 days ng taong ito. Ano po? As I said, nasa kalaghatian na po tayo ng 2025. Kumusta po? Ano po ang nangyari sa atin nung nakaraang 153 days? Atin po bang natutunan, no, na isuko ang ating buhay, natutunan na sundin ang salita ng Panginoon? Mga kapatid, kung makita natin na kulang or madalas nagdududa tayo sa mga instructions ng Panginoon sa atin or binabaliwala natin ang mga ito, ni-ignore natin, marahil ngayong gabing ito, ikaw yung tao na hindi na interesado, pero pinapakita sa iyo ng Panginoon itong hidden treasure. No? It's up to you kung ano ang iyong gagawin. No? Or marahil ngayong gabing ito, ikaw yung naghahanap talaga sa Panginoon. No? Ang gustong ipaalam sa atin ng Panginoon dito, makikita mo talaga siya. Ano? Ang sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So yan ang promise ng Panginoon, no? Sa mga tao naman na patuloy na hinahanap, kinikilala ang Panginoon. Ang sabi niya, you will find me if you will seek me with all your heart. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, we still have 210 days, no? Ngayon pong 2025. Kung hindi po natin nagawang hanapin ang Panginoon, sundin ang Panginoon noong nagdaang mga buwan, no? Pag hinayaan po natin na maghari, manguna ang Panginoon sa buhay natin at siya po ay lagi nating sundin. Nawa, mga kapatid, samantalahin po natin ang buhay na meron po tayo, no? Hindi natin alam kung kailan ito matatapos, no? Hindi natin alam kung aabot pa tayo ng 210 days or sa mga susunod pang mga taon. Ang prayer natin, nawa ay magkaroon pa tayo ng mahabang buhay
para magkaroon pa tayo ng pagkakataon to live for God at pagharian tayo ng ating Panginoon. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat sa talinhagang ito, ang parable ng hidden treasure and fine pearl. Dalayan ko, Lord, na ikaw po ang manguna sa amin at mangusap sa amin ngayong gabing ito. Tulungan mo kami na evaluate ang aming mga sarili. Kami po ba ay nagtitiwala sa inyo? Kami po ba ay sumusunod sa inyo, Panginoong salita? Tulungan mo kami, Panginoon, kung nagdaang mga buwan ay binaliwala namin ito, pinagwawalang bahala namin. Lord, tulungan mo kami na sa remaining days ng taong ito, sikapin po namin sa pamamagitan ng biyaya mo na hayaan ka na maghari sa amin pong buhay. Ituring namin, Panginoon, ang inyong paghari na parang natatagong kayamanan at mamahaling perlas. Salamat po sa inyong paalala sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-iingat po tayong lahat at magandang gabi po sa bawat isa.